At welcome ulit, Franz. Mukhang matagal tayo nakatulog Slumber. Actually, marami ko yung na-miss tayo ang Alithia, no? Napapamiss Actually, tayo, bro. yung huling upload natin, mga comment doon, akala ko nawala na kayo. Yung comment sa YouTube yan, Sa YouTube. Akala ko nawala na kayo. Sabi niya, "Hay, salamat." Kaya alam mo naman tayo, may mga kanya-kanya rin tayo mga ginagawa sa buhay. Naguhugas din kami ng pinggan. Hindi naman tayo pinapasweldo kasi dito ng church Hindi naman tayo supported or sponsored ng ninuman. So, may mga ano din tayo. May mga inuugasan, may binabanlawan. May binabanlawan. Exactly. Tulad niyan, no? May pinapakulo pa akong sinaing na sulingan. Tagal-tagal yun, bro. Kaya nga mas may time tayo ngayon kasi 4 na oras pa kukuluan yun. Well, anyway, nandito kami, hindi namin kayo iiwan, brothers and sisters. Tama. So, Pero dahil hindi namin kayo iiwan, may nag-message sa amin. Hindi yata nakatulog. oo. Sa mga Franz, sino ba ito? Si Brother Rick, no, ng Rick Hermosa. Rick Hermosa. Oo. Shout out sa iyo, Brother Hood. Oo. Huwag kang mag-alala, dito kami. Pero basahin natin itong Oo. concern mo. Sabi niya, hindi ako makatulog. Meron naninira sa church natin na panood ko. Oo. Sabi naman namin, saan ang video, Brotherhood? Hindi, pinadala niya. Panoorin natin tong video na ito na paninira sa atin, no? Sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Tama. Ni Eli Soriano. Eli Soriano. Ito na naman. Oo. Ngayon, bago natin yan simulan panoorin, ganito yan ha. Panay ang sabi nila sa atin kasi meron tayong reaction video tungkol kay Eli Soriano. Dahil doon sa kanyang sinabi tungkol sa atin, sa relihiyon natin bilang members ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints or Mormons. Oo. Panay ang pukol niya, Mormons. Hindi ko kayo maniwala dyan. Masakit sa damdamin namin eh. Siyempre, oo. Kahit sabihin ninyo patay na si Eli Soriano. Ngayon lang namin napanood eh. Nananatiling buhay yung mga walang konkretong pundasyon. Dapat ipagtanggol din namin yung paniniwala namin dahil maraming mga membro nakakanood niyan, wala silang sagot doon sa paratang tungkol sa amin. At hindi lang yung kuya. So, yung mga miyembro, di ba, pwede silang umalis. Exactly. Manghina. Tama. Yung mga non-members din, they stay aloof. Lalo silang lumalayo. Lumalayo sila. Kasi wala magpaliwanag na hindi pala totoo yung paratang sa atin. Ang tingin sa atin, gano'n. Sinong dilalayo? Yun ang nagiging kasiraan natin. Kasiraan. Oo, dahil walang nagpapaliwanag kung bakit yun ang paratang sa atin. Walang nagtatanggol. Mga members dyan, kailangan ipagtanggol ninyo para naman hindi tumagal kung kailan matagal na nga lang, kung kailan namin nakikita. Hindi mo kailangan makipag-away o makipagtalo kasi hindi naman tinuturo ng simbahan yan. Exempt nyo lang ako kasi ako ready ako dyan. Makipagdebate ako. Pero naisip Kayo na, pero hindi ako tinuturuan Oo. Sarili ko to. naisip ko lang dyan, Franz, bakit hindi nga natin nakikita nung maaga pa? Di ba? Nung ipinalabas siya ni Eli Soriano noon pa, Kasi bakit hindi natin nakikita? 4 years ago pa yata yan eh. Ba't hindi ko nakikita? Oo, Nag-start yan nung nakita ko noong 2023, last year, nung meron na akong napanood na parang isang patungkol sa atin, nung pinanood ko yun na, nagtuloy-tuloy na. Yung pagdaloy sa news feeds ko, dun ko na siya na-discover eh. Marami pala itong mga ginawang So kung hindi ka pa pala nagtingin doon sa kanyang hindi ka nanood doon sa kanyang video, hindi isinasuggest sa'yo ni Facebook. Lalo na ako, hindi naman ako nanonood niyan eh. So, may paratang na naman sa atin, ay pinadala sa atin, dahil daw dito sa bintang na ito na naman ni Soriano, pero alam natin, patay na yan. Yes. O ngayon, bakit ngayon lang natin nakita? Kagabi ko lang nakita yan, anong oras? Pinadala sa akin yan, 12:38 a.m. So, hindi natin napanood yan noon, ngayon lang natin nakita yan dahil pinadala sa atin. Ang masama pa nito, yung nagbigay ng video na yan or gumawa ng content na yan ay dati nating membro. Diba sinasabi mong RM? Oo, missionary. Return missionary yan. Sa Cagayan de Oro pa nag-mission yan. Ngayon, siya ang gumawa niyan dahil ngayon MCGI na daw siya. Okay. O ngayon, bakit siya magpo-post na laban sa atin? Anong gagawin natin, Franz? Tatahimik tayo rito? Siyempre, paglaban natin, So, nakikita natin dito, Kuya Jack, magre-react tayo dito kasi hindi lang ito dun para sa katuruan o kaalaman ng mga non-members. Tama. No? Para din ito sa mga membro, no? Na medyo nalilito tungkol sa usaping ito, no? That's right. Okay, so bigyan natin to ng linaw. Marunong tayo mag-research. Binigyan tayo ng Diyos ng isip, gamitin mo. Exact. Gagamit tayo ng Biblia kasi naniniwala tayo sa Biblia. Yes. At yan ang sasagot sa mga paratang na ginawa ni Soriano noon. Alam ko patay na yan, pero hindi. Sasagot tayo dahil tayo na naman ang pinuntirya eh. Shinare na naman nila eh. Ngayon, kung gusto nyo tigilan namin kayo at hindi na namin papatulan si Eli Soriano, huwag kayong mag-share tungkol sa relihiyon namin. Huwag kayong manira.
Tama. Hanggang sa nandiyan dyan yan, hindi kami titigil dyan na idepensahan ang paniniwala namin. Tama. Kung gawain nyo ang manira, wag kami. Dahil didepensahan namin yun. Although hindi namin kayo sisirain. Dahil hindi naman namin gawain yun eh. Gagawa kaming video para lang manira ng Wala mga kami relihiyon. oras sa ganyan. Wala kami oras sa ganun. So, Didepensa lang kami. Pagtatanggol namin kung ano yung aming paniniwala. Panoorin natin. panoorin natin. Ito po ang sabi ng kanilang leader ng mga Mormon. Sabi po ni Brigham Young, ang pinakamataas na puno ng Mormons pagkatapos ni Joseph Smith, But let them apostatize, and they will become gray-haired, wrinkled, and black, just like the devil, by Brigham Young. ang mga tao raw na negro ay kamukha ni Satanas. Ibig niya sabihin, ang negro galing kay Satanas. At ang mga negro, sinumpa raw yan, mga sinumpa. Basahin natin ang Book of Mormons. Doon po sa Alma, chapter 3, verse 6. Ito po nakasulat. And the skins of the Lamanites were dark, according to the mark which was set upon their fathers, which was a curse upon them because of their transgression and their rebellion against their brethren, who consisted of Nephi, Jacob, and Joseph, and Sam, who were just and holy men. Ano yung katuruan ng Mormons yan? Yun ikaw mga Lamanites, mga negro. Kasi sinumpa sila. Para sa mga Mormons, ang negro nasa ilalim ng sumpa. Para sa Mormons, ha? Kaya sa kanilang istorya, 200 taon na nakalipas, sa Mormons walang ministro na negro. Wala silang ministrong negro. Kaya lang sila ngayon tumanggap ng negro, napilitan na sila dahil bawal na sa batas ng Amerika ang diskriminasyon. O alam nyo ba yan, mga Mormons na Pilipino, bago kayo sana sumapi dyan, nag-imbestiga kayo. Lalo na kung negro ka, ba't ako sasapi dyan? Para sa iglesia na yan, lahat ng negro sinumpa. Diwa yan ni Satanas, hindi diwa ng Diyos yan. Na para bang pagka negro ka na, inferior ka na, sinumpa ka na, diwa ng Mormons yan. Diwa yan na galing kay Satanas. Minamaliit nila ang mga negro. Tinan ninyo, nagalit ang Diyos Nung maliitin ang negro Bumasa tayo ng istorya sa Biblia. 12:1 ng bilang. Pakinggan nyo mga kapatid. At si Miriam at si Aaron ay nagsalitaan laban kay Moises tungkol sa pagkapag-asawa niya sa isang babaeng kusita, sapagkat siya'y nag-asawa sa isang babaeng kusita. At kanilang sinabi, ang Panginoon ba'y kay Moises lamang nakipagsalitaan? Hindi ba nakipagsalitaan din naman sa atin? At narinig ng Panginoon. Ang lalaki ngang si Moises ay totoong maamong loob na higit kaysa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. At sinalita agad ng Panginoon kay Moises at kay Aaron at kay Miriam. Lumabas kayong tatlo sa tabernakulo ng kapisanan. At silang tatlo ay lumabas. At ang Panginoon ay bumaba sa isang tila haliging ulap at tumayo sa pintuan ng tolda at tinawag si Aaron at si Miriam at sila'y kapwa lumabas. At kaniyang sinabi, dingginin niyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain. Nakakausapin ko siya sa panaginip. Ang aking lingkod na si Moises ay hindi gayon. Siya'y tapat sa aking buong bahay. Sa kanya'y makikipag-usap ako ng bibig sa bibig, ng maliwanag at hindi sa malabong salitaan. At ang anyo ng Panginoon ay kanyang makikita. Bakit nga hindi kayo natakot na magsalita laban sa aking lingkod, laban kay Moises? Ito ang pangyayari mga kapatid. Si Moises, nag-asawa po siya ng isang babaeng negra, kusita, taga-Ethiopia. Ang taga-Ethiopia, mga negro karamihan dyan dahil napakatindi ng araw dyan Mga disyerto yan Ngayon, mga kapatid, pakinggan niyo po ako.
kontra si Miriam at si Aaron kay Moises. Kasi si Miriam po si Aaron, mas matanda yun kaysa kay Moises. Tatlo silang magkakapatid na nababanggit sa Biblia. Si Moises ang pinakabata sa kanila. Itong dalawang mas nakakatanda, nung mag-asawa si Moises ng babaeng negra, nagalit sila kay Moises. Nagsalita sila laban kay Moises. Nagalit ang Diyos sa kanilang dalawa. Alam nyo nangyari, nagkaketong si Miriam eh. Basahin natin yung punto na yun. 12:9, kapatid na Daniel. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa kanila at siya'y umalis. At ang ulap ay lumayo sa tolda. At narito, si Miriam ay nagkaketong na pumuting gaya ng niebe. At tiningnan ni Aaron si Miriam at narito, siya'y nagkaketong. At sinabi ni Aaron kay Moises, O Panginoon ko, isinasamo ko sa iyo na huwag mong iparatang ang kasalanan sa amin, sapagkat ginawa namin na may kamangmangan at sapagkat kami ay nagkasala. Alam nyo na mga kapatid, ito shortcut ko na lang. Ang diwa ni Miriam at ni Aaron, ayaw nila sa negro. Si Moises, napamahal sa kanya yung babaeng negra. Ginawa niyang asawa. Kita nyo, si Moises sa Diyos. Sugo ng Diyos yun eh. Nagalit ngayon ng Diyos kay Miriam at Aaron. Nagkaketong si Miriam. Ano punto ko? Ang lahat ng galit sa negro, kaaway ng Diyos. Tapos aanib kayo dyan, mga kababayan ko. Magunos dili kayo. Sabi ng mga Mormon, sa mga negro raw, sinumpa. Huwag kayong magagalit sa negro, mga kapatid. At totoo, ang mga negro, karamihan dyan, mapagpakumbabang loob eh. Nakita ko rito sa Brazil. Saan nakuha ni Eli Soriano yung punto niya na nagalit ang Diyos kay Miriam kasi nagalit si Miriam kay Moises Na nag-asawa siya ng negra yun, ang gusto na natin malaman. Ethiopian. Exactly. Kasi binasa ko ng buo, Kuya Jack eh. Kusita yun eh. Nakalagay yung kusitas. Kusita. Ethiopian yun. Ethiopian. Oh, hindi yun actually sinasabing negra. Hindi sinasabing black. Yun ang lahi nila. Galing sa Ethiopia, yun ang kanilang color ng skin nila. Oo. Okay, so yun yung naging basihan niya Tama. na dahil nag-asawa si Moses, nagalit si Miriam sa kanya. Ngayon, sinasabi ni Soriano na nagalit ang Diyos kina Miriam kaya nagkaroon siya ng ketong. Oh. Yung galit ni Miriam kay Moses kasi merong ibig sabihin yung pagiging utopian. Katulad ng isang Samaritan, tinulungan yung isang Levite na nakahandusay doon, di ba? Oh, ano yun eh? Tama, yung Levite na Kinwestiyon siya, kaya nga may, bakit niya tinulungan yan? Hindi naman natin kalahi yan. tama, kaya nga may Oh. kwentong The Good Samaritan. Oo. Hindi niyo ba alam na yung mga lahi na yan magkakagalit? Yun. Kung sila nga walang pakialamanan, mag-asawa ka pa kaya ng ibang lahi. Yun. O baka sabihin niyo, hindi na naman namin alam ang Biblia. So malamang sa malamang, Kuya, si Miriam at si Aaron, na kapatid ni Moises, against sila doon sa napangasawa ni Moises kasi nga, hindi nila kalahi. Exactly. Ano ba lahi nila? Di ba Israelites sila? Israelite sila eh. Oh, ang Israelites, Hudyo sila. Oo. Ngayon, ang tanong ko, ang mga Hudyo ba ay galit sa mga Ethiopians? Yan ang ano ko niya. Yun. Meron ba silang hidwaan? Meron ba silang hindi kapalagayan ng loob? Kaya sila nagalit kay Moises. Pero hindi sinabi doon na masama kang tao, Moises, dahil ikaw ay nag-asawa ng negra. Hindi iyon, hindi dahilan ang kulay ng skin. Pero Hindi. ito gustong palabasin ni Eli Soriano eh. Ikinokonekta niya doon. Kinokonekta niya doon kasi nga, ang tingin niya doon sa simbahan natin ay galit sa mga itim. Hindi. Nasaan? Hindi ba siya? Wala eh. Wala, oh. Ang binasa lang niya, Numbers chapter 12, verses 1 hanggang 6 eh. Ito si Sorrero, Or daldal nine. lang ng daldal, di nagbabasa ng Biblia. Yan ang daldal ng daldal. Oo. Nasaan dyan na nagsasabing dahil nag-asawa si Moses Moses? ng negra, kaya nagalit sila Miriam. Hmm. Oo. Kaya nagalit sila Miriam dahil nag-asawa si Moises. At nagalit ang Diyos kay Miriam Dahil kinagalitan nila si Moises. Moises, Kasi nga nag-asawa ng negra. andon. Wala eh. Hindi yun ang dahilan nun. Pambira naman.
So, hindi yun ang basta lang makasita sa diyan sa Biblia. Maniwala naman tong mga tao na ayo tama nagalit nga ang Diyos. Hindi yun ang dahilan. Hindi ang dahilan, no? Saan niya nakuha yun? Oh. Kasi may pagkakataon na siyang magsitas ng kapitulo at bersikulo or aklat din eh. Oo. Mismo hanapin niya doon mismo sa numbers, sa numero. Eh wala naman. Wala eh. Binasa mo nga eh. Binasa ko ng mo. buo, wala akong nabasa. Na nagsasabi ang Diyos na, hoy, galit ako sa inyo dahil mahal ko ang mga negro. Dapat hindi nyo inaano. Hindi wala nang sinabing gano'n. Sinabi ng Diyos kaya siya nagalit kina Miriam. Ano yung kailangan nating puntuhan diyan. Kasi parang chinachastise nila, nagsasalita sila against kay Moises, nakapatid nila. Hindi lang basta nila kapatid yun, propeta yun. Propeta yun, Ng oo. buong mundo. Na spokesperson ni Moses si Aaron. So Oo. kaya sila siguro ang lakas ng loob nilang magsabi kay Moses, bakit mo ginawa yan? Bakit ka nag-asawa ng Ethiopian? Eh hindi natin kalahi yan. Ano ganun ang kwento? At yun ang kwento kasi hindi naman dahil siya ay maitim. Gustong ipaano ni Soriano dito sa kwento niya, kaya kinut niya yung kay Moses na incidenteng yun. Kasi gusto niyang ipalabasin na ang Diyos ay pabor kahit sino, kahit sa negro or sa dahil mahal niya yung anak niya. So, ang ating pinag-uusapan dito, kaya na-deny ang mga black is for the priesthood and sa leadership Leadership sa simbahan. Bigyan natin ng linaw yan, Kuya Jack, ha? Paano nag-umpisa yan? Oo. Yung kinot niya sa Alma, chapter 3, no? Yung binasa niya dyan, verse 6. Ayan, Okay. And the skins of the Lamanites were dark, according to the mark which was set upon their fathers, which was a curse upon them because of their transgression and their rebellion against their brethren, who consisted of Nephi, Jacob, and Joseph, and Sam, who were just and holy men. Yun yung dahilan kung bakit sila na-curse. di ba? Yes. Balik tayo ng konti sa istorya ng sibilisasyon ng Nephites at saka Lamanites. Magkakapatid yan. Tama. Ang mga Nephites, galing sa salitang Nephi, na kapatid ni Laman, panganay si Laman, na pinanggalingan naman ng grupo ng Lamanites. Tama. Ngayon, itong mga Lamanites, yan ang mga talagang masuwayin, rebellious. Rebellion. Umpisa pa lang, nung lumabas sila sa Jerusalem, yan yung matigas ang ulo, si Laman at si Lemuel. Oo, ayaw nilang lumabas. Sabi nila sa tatay nila, Masyado ka mapangitain. di ba? So, umpisa pa lang, masuwayin na sila, rebellious na sila, disobedient na sila. Pero, from time to time po yan naman, hanggang sa makarating sila sa land of promise, sa O ano sila, palubog litaw, parang susunod, hindi. Hanggang sa na kuryente na ni... Tawag doon, nagpa-fluctuate yung faith nila eh. Kasi kung pakita ang angel, mabait. Balik na naman. Babait ulit. Nakuryente na lang eh. Kinuryente na sila eh. Kaya napakaganda tong istorya sa Book of Mormon, brothers and sisters, mga kaibigan, na kung mapapag-aralan ninyo, ang minsan naman, ang mga Nephites sasama, ang mga Lamanites naman ngayon ang babait. That's right. Pero this time, at this point, sa Alma 3, binigyan ng curse, pinaliwanag kung bakit maiitim ang mga Lamanites dahil doon sa transgression o pagiging rebellious ng mga fathers nila. Dahil dun sa curse. Ba't binigyan ng marka, Kuya? Para sa palatandaan ng mga tatay nilang naging suwail. Yan ang kanilang sumpa dahil sa ginawa nilang rebellion at saka transgression. Nakahubad lang ang mga Lamanites. May mga bahag sila na nasuot. Yun lang yung kanilang takip. So, malayo pa lang, kitang-kita mo yung kulay ng balat nila. So, malalaman mo, ngayon, kung ikaw Nephite, hindi ka ngayon lalapit. Hindi ko lalapit. Alam mo malayo pa lang, makita mo ang tumatakbo. Kalaban yun. Distinguished na kagad. Saka ito, Franz. Alma chapter 3 verse 6. Yes. Wala pa si Satanas na pinag-uusapan dyan. Kaya nga Lamanites lang na pinag-uusapan natin. Sumpa sa kanila yan para ma-distinguish ng mga kalaban nila ng mga Nephites na sinumpa sila. Guys, ibang lugar ito. Ibang lugar. Nasa kabilang panig ng mundo. Ito, Franz. Kung kayo naniniwala dyan sa sinasabi ni Soriano na about sa Lamanites ay pertaining doon sa sinabi ni Gabyang, naniniwala siya sa Book of Mormon. Diba? O isa pa yun. Naniniwala si Soriano ngayon sa Book of Mormon. Kasi sa Book of Mormon, sinasabi, huwag daw paniwala sa amin. Huwag niyo gamitin yung quotation ng Alma chapter 3 verse 6. Kasi naniniwala rin pala ikaw. Ikukonekta nyo sa amin yan. Hindi pa na kayo naniniwala dyan eh. Hindi nyo pa na nire-respeto yung propeta namin na nag-translate niya na si Joseph Smith.
Kung ayaw ninyong respetuhin ninyan, dapat i-quote yan. At hindi ka magkukot. Oo. Tigilan ninyo yan. Huwag nyo ipupukol sa amin yan dahil first of all, hindi nyo na matanggap, hindi nyo pa iniintindi. Ay, matindi ah. Nang galing sa magkakapatid yan, di sila rin pala nag-aaway. Talagang isusumpa ng Diyos yung isa. Oo. So, i-curse nyo yung iba. Kaya sila kinurse, hindi dahil kay Satanas. Kinurse ang Lamanites sa kanilang balat dahil yung kanilang pag-uusig dun sa mga lolo-lolo nila. Tinan mo, wala silang mga magandang ipinagagagawa, mga Lamanites na magtuturo ba sila? Ang ginagawa lang nila magnakaw ng mga lupain. Kaya nakahubad eh. Titingnan mo pa, Franz, ha? Sa storya ng Lamanites at sa Nephites, ang Lamanites, ang espada nila, kahoy. Oo, yung mga bato na. At yung kanilang mga blade bato, mas matalas yun. Ha? Mas matalas ang mga obsidian rock. Pero mas sophisticated ang mga Nephites. Mas sophisticated ang Nephites. Bakit? Marunong sila sa bakal. Oo. Marunong silang gumamit ng bakal. Kaya pala kung ano makikita mo doon, no? They build cities and then Very industrious sila. Sa mga MCGI, ha, ito lang sabi ko sa inyo, ha, tigilan na ninyong mag-share ng mga videos na Eli Soriano noon kasi kapag kami nag-reply dyan, papabulaan na namin yung kanyang paratang, ipoprove namin sa inyo na hindi totoo yung sinasabi hindi niya. totoo. Ngayon, pinag-uusapan natin dito, Kuya Jack, yung specific, yung particular na point, bakit saan nag-umpisa dito sa simbahan pagdating ni Joseph Smith na nagkaroon ng restriction ang mga black. Si Joseph Smith, anti-slavery yan. Yung race and the priesthood. That's right. Lahi at ang priesthood. Oo. Sabi dito, there is no reliable evidence that any black men were denied the priesthood during Joseph Smith's time O, tinan mo. or lifetime. In a private church council, 3 years after Joseph Smith's death, Brigham Young praised Hugh Walker Lewis, a black man who had been ordained to the priesthood, saying, "We have one of the best elders, an African." Oh, tinan mo yan? So, ibig sabihin, sa lifetime ni Joseph Smith, never siyang nag-prejudice or never siyang against sa slavery or sa black. Against talaga siya. Against siya sa slavery. Sa slavery. Ayaw niya yun. Oo. Okay. So ngayon, ang tanong natin ngayon, bakit si Brigham Young nag-declare noong 1852? Yan ang gusto na natin ngayon alamin. In 1852, President Brigham Young publicly announced that men of black African descent could no longer be ordained to the priesthood. Bosay dyan. Black African descent, ha? Oo. Hindi Lamanites. Lamanites ay galing sa lumang Amerika, descendant yan ng mga ancient Americas. Oo, na tinatawag pang Indian Americans. Yes, na yan yung mga Mayans, mga Aztec, yan nga sila. Hindi nga yan, utopian. Ang sinasabi dito, Black African descent, descendants ng Black African. Oo. Ibig sabihin, kuya, sa buong United States, sa isang tabi mo natin simbahan, hindi natin pinag-uusapan religion, ha? Buong United States, nagkaroon ng slavery. Tama. Yung discrimination at paghihiwalay, segregation ng puti at ng itim. Kaya ang tingin ng mga puti dun sa mga itim ay talagang alipin. Yun nga ang ginagawa nila, di ba? Isinasakay nila sa barko, itinatransport nila for slavery. Yes. Yung mga itim, mga Black African. Thereafter, blacks continued to join the church through baptism and receiving the gift of the Holy Ghost. Following the death of Brigham Young, subsequent church presidents restricted blacks from receiving temple endowment or being married in the temple. Over time, church leaders and members advanced many theories to explain the priesthood and temple restrictions. None of these explanations is accepted today as the official doctrine of the church. Ngayon, hindi na tinatanggap yan as doctrine ng church na nababawalan mo yung itim, i-separate mo siya. Hindi na natin matatanggap yan as official doctrine ng simbahan. Bakit yan naging ganyan? Dahil tinapos na yan noong 1978 sa time ni Ezra Taft Benson. Yan lang ang restrictions nila. Even temple marriage, temple endowment, priesthood, may restriction sila dyan. Ngayon, hindi na natin matatanggap yung explanation. Mag-explain ka man, ako man member, ipaliwanag ko sa inyo as members of the church kung bakit nila pinatigil yon. Hindi na yan accepted sa panahon natin ngayon. Tama. Hindi mo na ma-accept ang excuse na, kaya pala yun ipinatigil ni Brigham Young dahil ito yung dahilan. Wala ka nang matatanggap na ganun ngayon. Wala nang ganun na dahilan. Ang pinakadahilan lang natin kung bakit niya pinatupad yun ay dahil siya ay propeta. Yun.
Yun lang matatanggap natin. Ah, Ano pa man ang reason ni Brigham Young dyan, siya ay propeta. Kasi bakit? Ang tanong ko rin, kung si Brigham Young ay masyado siyang matapang at siya ang nagpa-implement niyan, ang tanong ko, bakit yung pumalit kay Brigham Young hanggang sa kay Ezra Taft yung Benson, successor niya. hindi tinigil? Oo. Si John Taylor sumunod sa kanya, 'di ba? Exactly. Sunod si Wilford Woodruff, Yes. si Lorenzo Snow. Lorenzo Snow. Oh, 'di ba? Sila Diyan pa sila Joseph Heber- Fielding Smith, Sila Heber J. Grant. Joseph Grant, Joseph Fielding Smith, Joseph F. Smith. Bakit nagpatuloy yaan na i-restrict ang black members That's right. sa simbahan na mag-hold ng office Hmm. at makareceive ng priesthood? Hmm. Yan ang pinakang tanong. Bakit? Bakit? No, 'di ba may reason sila ngayon? 19th century, sa time ni Joseph Smith, nag-exist na ang slavery. Oo. Pero against si Prophet Joseph Smith yan. Kaya nagbigay pa rin siya ng priesthood. At nag-endow pa rin siya. Nag-temple, binigyan pa siya na di ba? At saka nag-set si Joseph Smith ng example kay Brigham Young. Kasi meron siyang inordain na black. Oo, may in-order siyang black. Oo, at yun si Elijah Abel. Si Elijah Abel. Ngayon, binigyan nila yon. Sabi ni Brigham Young, 3 years after Joseph Smith's death, Mhm. 3 taon ha. So, Okay. prophet na si Brigham Young. Prophet na si Brigham Young. Brigham Young praised Q. Walker Lewis, a black man who had been ordained to the priesthood, saying, "We have one of the best elders." Pag sinabi mong elders, may priesthood May yun. priesthood yan, may Melchizedek priesthood yan. May karugtong pa. Nasa office siya ng elder, no? We have one of the best elders, an African. O biluin mo, sinabi ni Brigham Young mismo, Brigham Young na nagpatigil, Hmm. nag At sabi nag-implement niya, ng ano. restricted muna natin ngayon ang mga black. Hindi na natin sila bibigyan. Hindi natin ipagpapatuloy. Pero bakit may binigyan siya previously na black at sinabi pa niya na one of the best elders, an African? Hindi niya binigyan, pero meron na siguradong priesthood yun. Oh, meron na. Oo, Pero oo. pinuri niya. Pinuri pala niya. Meron tayo dito, one of the best elders, an African. Malamang galing yan sa time ni Joseph Smith. Exactly. Oo. Ngayon, ibig sabihin, makikita lang natin na si Brigham Hindi siya Young, prejudice. hindi siya prejudice. Hindi siya galit. discriminating. Oo, hindi siya galit sa mga itim. Bakit sinasabi ng mga tao ngayon, kaya lang naman naging ganyan si Brigham Young dahil matapang yan, dahil saka prejudice yan. Galit sa mga black yan. Hindi nga, pinraise nga niya. Tingnan mo nangyari kay Brigham Young kung ano ang naging kapalaran niya doon sa Utah territory. Ito pakinggan niyo brothers and sisters. In 1850, the U.S. Congress created Utah Territory and the U.S. President appointed Brigham Young to the position of territorial governor. Governor pala siya. Naging gobernador. Naging gobernador. Ang propetang si Brigham Young ay naging gobernador. Inappoint siya ng U.S. President. Ngayon, Southerners who had converted to the church and migrated to Utah with their slaves raised the question of slavery's legal status in their territory. nagtanong ngayon. Oo, kinwestiyon ngayon siya. Gobernador ka. Governor ka. Southern sila. May mga alipin kami rito. Dalawa mga itim. Anong gagawin ko rito? As governor, anong sagot mo dyan? And as president din. As president ng Of the simbahan. church, bilang prophet din. Nakikita ninyo kung anong posisyon ni Brigham Young ngayon? Ngayon, Hindi nyo alam yan, ano? Dahil hindi rin nga namin alam yan na governor pala si Brigham Young. Hindi namin alam yan. Ang alam namin nga. Nag-research kami, may nakita kami. Governor pala siya dati na 1850, governor pala. governor siya. Ngayon, In two speeches delivered before the Utah Territorial Legislature in January and February 1852, Brigham Young announced a policy restricting men of Black African descent from priesthood ordination. At the same time, President Young said that at some future day, Black church members would have the privilege and more enjoyed by other members. in the future, In the future. yung justification na yan, sinabi dito, for this restriction echoed to the widespread ideas about racial inferiority that had been used to argue for the legalization of black servitude in the territory of Utah. Yes. So itong justification na ito, Sa territory ng nagki-create na ito ng argument sa mga tao eh. Nagkakaroon na yan ng hidwaan, contention. kung ng ano yan, Meron usap-usapan ng disputations, no? about sa racial inferiority. Okay? Si Brigham Young na ilalagay natin sa alanganin dahil siya ang gobernur. Siya rin ay yung presidente ng simbahan.
Siya ang prophet during that time. Oo. So, kailangan, in our belief, Tama. articles of faith, we believe in being subject to To rulers, magistrates, presidents, kings, etc. sa batas susunod tayo. Sa batas ng lupa, susunod tayo. Yes. Diyan. So, ibig sabihin, kuya, sa madaling sabi, bilang prophet, hindi niya pinagyabang na propeta ako ng Diyos, ito ang sundin nyo, ito gawin nyo, Hindi siya gano'n. Kailangan niyang sumunod sa batas. Kaya siya naglagay ng restriction sa mga blacks kasi rampant ang prevailing ang slavery. Racial Racial discrimination. discrimination. Iba ang level ng black sa puti. Ngayon, kuya, ang pinupuntuhan natin dito, yung sa church lamang. Oo. Ni-restrict ni Brigham Young bilang President of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ang mga black na makapaghawak ng priesthood at ma-ordain sa mga offices at maging leader. Kasi nga, yung nasa isip ng mga puti, hindi nila matatanggap Hindi yan. mo natanggap yun. Ipapantay mo ang level ng black at saka ng puti? Kasagsagan ng slavery. Unahin ka niyan. Unahin ka ng Ay, mga puti. magpatayan yan mga yan. Bibigti ka ng mga Talaga, puti sigurado dyan. yan. Sigurado yun. Tingnan mo, Franz, according to one view, which had been promulgated in the United States Mhm. from at least the 1730s. Ito yun, blacks descended from the same lineage as the biblical Cain who slew his brother Abel. Ayun. United States, promulgated in the United States from at least the At least 1730s. Yung 1730s pa, naniniwala sila mismo, Hindi to religion na na ang lineage ng mga black descendants ay from Cain, dun sa biblical Cain. from Cain. Oo. Naniniwala kayo sa Biblia? Oo, si Cain, kapatid ni Abel, di ba? Pinatay niya si Abel. Dahil doon, kinurse siya o sinumpa siya ng Diyos. Nilagyan siya ng marka ngayon at napakaitim niya. Yes. Those who believed, sabi dito, those who accepted this view believed that God's curse on Cain was the mark of a dark skin. Black servitude was sometimes viewed as a second curse placed upon Noah's grandson Canaan as a result of Ham's indiscretion toward his father. Yung kinukot dun sa Book of Mormon na Lamanites, mayroong dahilan yun. May kanya-kanyang dahilan. Itong mga Black African na ito lang ang basihan nila because they are a descendant of Cain. That's right. Kailangan irespeto ni Brigham Young yan kung anong paniniwala ng Amerika. That's right. At hindi mo pwedeng i-connect yan, Eli Soriano, hindi mo pwedeng i-connect yan, itong mga Africans na ito, doon sa mga Lamanites. Hindi. Kasi nasa American continent sila. Oo. Ibang civilization, ibang panahon yan. Hindi mo pwede yan na yan ang basihan nila Brigham Young. Dahil mga Lamanites, itim ang balat, satanas na sila. Hindi. Maling-mali ka naman, Eli Soriano. Wala pa nga Ikaw ang nababanggit. hindi nagbabasa, hindi ka nag-aaral. Kahit si Cain nga, wala pa nababanggit sa tanas rito eh. Di ba? Sasabihin mo si Brigham Young, prejudice, mapanghusga at galit sa mga black. Kinompliment nga niya yung black na member na na-ordain sa priesthood. Nung bago siya naging prophet. May nabanggit si ano doon sa pinakauna, di ba? Yung black, tapos the devil. Kasi ang devil masama eh. Ngayon ang black, cursed sila sa kanilang mga transgression, pero hindi sila yung devil itself. Oo. Hindi sila demonyo. Kapatid natin sila. May anak sila ng Diyos at may potential sila lahat. Brigham Young's decision was influenced by the racist attitudes prevalent in the 19th century America. Yun yung naging dahilan ng desisyon ni Brigham Young. Bakit siya nag-umpisang itigil yung pagbibigay ng priesthood sa mga black? Karamihan doon, ang pananaw, slavery ay approved. Tama. In 1857, the U.S. Supreme Court declared that blacks possessed no rights which the white man was bound to respect. Ibinigay yan 1857 by the U.S. Supreme Court. Governor si Kailangan niya magpasa ilalim doon. Kailangan niyang sumunod. So, in 1857, the U.S. Supreme Court declared that blacks possessed, na walang karapatan. na wala silang karapatan, na yan ang nire-respeto ng mga puti. Which the white man was bound to respect. Kailangan irespeto yan ng mga puti na wala silang karapatan. Wala silang karapatan dyan. Kung ang puti ay merong priesthood,
hindi pwedeng magkaroon ng black niyan. Tama. So as governor, as prophet, kailangan sumunod tayo para walang mapahamak sa atin. Walang gulo. Alam ba ni Soriano yan, na nung panahon ng 1800s ay hindi nila nirerespeto ang black kahit mabait ka? Oo. Sasabihin niya ngayon, ang babait naman dito ng mga Brazilian, ang babait. Yung ibang mga itim dito, ang babait. Ay, anong taon na ba yan? Ano, tagal mo din yung tago kasi din dyan eh. Nagtago Pero, dyan, nagtago ka dyan. 1997 pa eh. Oo, at ang mga tao dyan mababait kasi dyan ka nagtago. Oo. Tapos sabihin mo sa mga tao na bago kayo sumapi dyan sa Mormons na yan, kailangan mag-aral muna kayo. Kailangan yung pag-aralan para malaman ninyo. Kailangan yung pag-aralan, oo. Ayan, nalaman natin. No. Nabakas pala yan. Ibinigay pa niya doon na pinakauna si Brigham Young pa. Na mukhang si Brigham Young ngayon ay prejudice ngayon. Si Brigham Young ay propeta. Oo. Ang tanong ko ngayon, kung talagang si Brigham Young lang ang may kasalanan dyan, bakit nung pagkatapos ni Brigham Young hanggang kay Ezra Taft Benson, Ba't nagpatuloy ang restriction na yan sa mga itim? Hanggang 1970s. At saka kung talagang prejudice siya, at siya ay mapanghusgang tao at galit siya sa mga itim, hindi niya nasasabihin yung statement niya na sinabi na that in the future would have enjoyed. The same privilege. Nakikita ni Brigham Young yung sitwasyon ngayon Oo. at yung nakikita din niya may katapusan. Ibig sabihin may katapusan. Exactly. Ibig sabihin, 1970 was somehow the perfect time para pagbigyan ng pagkakataon itong mga blacks na magkaroon ng pantay na karapatan. Timing. Bakit ngayon inilift ni President Ezra Taft Benson? Sakto. Alam ng Diyos kasi kung kailan niya ililift yan. Tama. Pero isasakto din ng Diyos kung ano yung batas ng lupa, yun ang titingnan niya. Ang talino niya. Oo, kasi mapapahamak ang tao. Oo. Napakagaling ng Diyos. Huwag nating puntiryahin at sisihin ang simbahan as a whole kasi walang doktrina ang simbahan ng segregation Wala. at pang-aalipusta, pang-aalipin, o pagdi-discriminate. Kasi doon sa simbahan, ang mga black kasama ng mga puti. Hindi ka nga lang pwedeng mag-participate sa leadership at saka sa temple endowment. Yun lang ang nirestrict sa kayang priesthood. Mas okay pa nga kung member ka nung time na yun eh kasi na-black ka eh. Mas mararamdaman mo yung love doon sa church. Exactly. Labas ka, punta ka doon sa ibang Lumabas. territory. Ibibig Punta ka sa California, sa LA. Nako! Pero hindi nila yan tinataboy. Nasa congregation nila yan. Pero wala lang silang authority. Wala silang authority. Bakit? Kasi hindi pwedeng equal ka sa puti dahil magagalit ang puti. That's right. Naintindihan natin ngayon. Kasi may sinabi siya dito na gusto kong bigyan ng linaw. Nag-quote pa siya eh. O ito pa ha, napakagaling mo magbasa. Magbabasa ka lang, mali pa. Libro ni Mormon ha. Hindi libro ni Mormons. O libro ng Mormons. Or Book of Mormons. Walang ganun. Walang S. Book of Mormon meron. Miriam at kay Aaron. Tapos ngayon makikita mo sa libro ng Mormons, gumawa sila ng sarili ng libro. Dahil daw kaya negro, anak daw ni Satanas kasi si Satanas daw negro. Hindi totoo si Satanas negro. Okay, sinabi niya yan, hindi totoong si Satanas ay negro. Tingnan natin, may sasabihin Sabi siya. niya, ayon kay Brigham Young ng Mormon Church, si Satanas daw ay negro. Oo. Ngayon, ayon naman kay Eli Soriano, pinapabulaan na niya yung sinabi ni Brigham Young. Na si Satanas daw ay hindi negro. Sige. Okay, tingnan natin. Pakinggan nyo sa isang talata ng Ikalawang Korinto, 11:13. 2 Corinthians, kuya. Tama. pa siya. Ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, 11:13. na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Wala. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Eh, si Tingnan mo- Satanas tingnan mo daw, reaction niya. sabi ni Pablo, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Okay, Kita nyo? Eh ano ba si Satanas? Ah. Si Satanas po, anghel ng Natatawa siya, kadiliman. natatawa siya na Alam patutunayan niya na si yan. Satanas ay Pero hindi negro. nagpapakunwari siya, nagdi-disguise siya na anghel siya ng kabanalan. E di maputi siya. Anghel ng liwanag eh. Eh lalabas maputi siya. Eh ang ginagawa ng mga Mormon, pagka raw negro, sinumpa parang si Satanas. O ano si Satanas? Kung nagkukunwari si Satanas na anghel ng kaliwanagan, ano siya? Itim siya. O madilim. Madilim siya. Kung kaya niyang magpanggap ng kaliwanagan na anghel, hindi maitim siya. Maitim siya. Pihado yan na naisip ko si Satanas maitim ang balat. Oo. Bakit?
Kasi lahat ng maitim ang balat, nandoon yung curse before. Nandoon yung curse ni Cain. Kung susundin mo Nung sinumpa yung mga Lamanites noon dahil sa kanilang pang-uusig dun sa mga Nephites, anong nangyari sa balat nila? Naging itim. yung itim, Kung yun ang naging basihan nila, ng balat nila dahil dun sa kanilang kasamaan, how much more yung pinakaulo ng kasamaan? Maputi yung balat. ano ang pagbabasihan ng Diyos na kadiliman or itim bilang maging marka ng isusumpaan niya? Oo. Saan siya kukuha ng basihan? Kung wala siyang basihan. Yung the father of all lies. Yes, si Satan. So, isa lang panggagalingan ng kadiliman at kaitiman. Si Satan lang. Kaya, Eli Soriano, dito, tinan mo, pansinin nyo sa videong ito, yung mukha niya, kung papaano niya siguro naisip habang binabasa niya ito, tapos habang pinapaliwanag niya, mahalata mo sa mukha niya na parang, Teka muna, parang kontradik ako Gano'n, tinan mo Pablo, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Kita nyo? Ano ba Satanas? Si Satanas po, anghel ng kadiliman. Kalaban ng Diyos yan. Pero nagpapakunwari siya, nagdi-disguise siya na anghel siya ng kabanalan. Maputi siya. Nga ng kaliwanagan. Oo nga, no? Di ko napansin yun. Di ba? Kinontradict niya sarili niya. Di ba sabi niya, di ba siya nga ang anghel ng kadiliman? Kung si Satanas ay nagpapanggap ng anghel ng kaliwanagan, o edi anghel siya ng kadiliman. Kaya siya ay puti. Hindi maputi siya. Paano naging maputi siya? Nagpapanggap nga na maputi. Nagpapanggap nga siya maputi. Ibig sabihin, ang pinagbasihan niya dito, yung pangalawang statement niya na nagpapanggap ng kaliwanagan. Doon siya nakapokus sa mapagpanggap na kaliwanagan. So yun si Satan, mapagpanggap na kaliwanagan, kaya maputi siya. Kaya mali si Brigham Young, na negro si Satan. Alam mo kung dineclare ng prophet yan, mas maniniwala ako sa prophet Of si course. Satan ay itim ang balat. Of course. Actually, kuya, kahit Wala. hindi nga sabihin ng prophet na negro ang si Satanas Kasi kung yun nga, kung i-trace natin back, ano ang pagbabasihan ng Diyos? Hindi niya mapuputol kagad yun Kalaunan, mawawala yung stood ng mga Lamanites. Di ba? Naging itim ang balat nila. So, yung mga anak-anak noon, talagang itim din ang balat. Pero eventually, mapuputi yun kapag nakat na talaga yung makakapagpatigilan ng curse na yung Diyos Diyos Kasi din. kapag ipinanganak ka na gano'n, iba na ang balat mo, yun na yung sigurado Tama. Pumupusyaw na, parang nawawala ng curse, nawawala na yun. Pero kung ang balat mo itim na itim, sigurado ka, descendant ka talaga nun. Kaya totoo din, kuya, kapag nagbibigay ng parusa ang Diyos or curse, sumasapit ito sa hanggang ikatlo at ikaapat na henerasyon or mas higit pa. Tama yung sabi na niya. saling lahi. Saling lahi, 4 hanggang 4 na henerasyon. Nasa Bible yan Hindi ko alam Mararamdaman naalala yung nakikita mo. Hindi ibig sabihin na itong mga pinanganak makasalanan. Hindi. Dala sila ng sumpa Kasama sila sa sumpa na yun. Kasama sila Mabuting tao sila. Pero ang problema, yung mga ninuno nila, yun ang na-curse. Katulad ng mga Lamanites. Yes. Kaya may mga Lamanites ngayon, descendants ng Lamanites, ang balat maitim. May mga maitim ngayon na mga descendants ng American Indians, ng mga Lamanites. Hindi sila masamang tao. So, everything was lifted na noong 1970s. At huwag natin gagamitin yun para husgahan sila. Hindi mo na yan. Doon tayo pause tayo doon time out tayo doon yung may mga kulay ang balat, hindi na natin yan titingnan dyan, ang sumpa na yan, natigil na yan, merong panahon pinatigil na yan ng propeta dahil ito ay okay na naayon sa Diyos. At saka ang pinakadahilan nga, 'di ba, nung ni Brigham Young, kaya niya naglagay siya ng restriction sa mga black sa loob lang ng church is nga prevalent nga yung attitude ng racism. At hanggang ngayon nararamdaman natin yan. Racism. Pumunta ka ng Amerika. May magsabi dito, totoo po ba hindi pa ako nanggaling sa Amerika? Pero yung mga nanggaling doon, please, hanggang ngayon po ba maharamdaman mo yung galit nila sa ibang lahi? Lalo na kapag iba yung kulay ng balat mo? Meron pa bang discrimination until now? Kasi kung meron pa rin discrimination until now,
mas malala yan nung may batas pa sila. Mas malala noon. Actually, mas open-open na nga ngayon eh. Open na ngayon, ha? Oo. How much more sa panahon ni Brigham Young? Yun, kaya nahirapan ang propeta noon. 1857. Kailangan niya mag-decide. Mag-decide siya. Kailangan niya mag-decide. Kung ngayon nga dinuduraan pa rin yung ibang lahi eh. 'Di ba? May mga nakikita tayo sa balita na binubugbog nila yung ibang lahi. Yung ibang lahi, yung may maitimang mga blacks ngayon, iniisip nila mga magnanakaw sila. Yes. Yun pa rin ang kanilang iniisip. Sila ay mga slaves pa rin. Hindi, wala na yun. Wala na yun. Those time is long gone. Tapos na yan. At saka never ang church from the time of Joseph Smith na-restore ang church, hindi tumingin ang church yan as parang slave sila or ano sila, magnanakaw sila. Hindi Siguro kung walang batas na gano'n, hindi naman din pagbabawal ni Brigham Young. Kung walang kung equal tayo, kung ang paningin natin sa ibang tao ay mabait at pwede tayo magkasundo, bakit mo re-restricthan yan? Hindi magre-restrict si Brigham Young. So guys, naintindihan natin ngayon dahilan. Hindi mo sasama ang loob ng mga blacks doon sa church noon. Hindi. Kasi nakikipag-mingle nga sila together. Kumakain sila together, may mga activities, nagsisimba sila together. Exactly. Masaya sila. Pero alam nila yung paliwanag. Alam nila yung explanation sa kanila na for the meantime, hindi kayo makakahawak ng priesthood or makakatanggap ng office, leadership sa church. Kaya sinabi ni Brigham Young, in the future. But in the future, mai-enjoy nyo yan. Kasi alam ni Brigham Young na ang racism at ang slavery ay matatapos. Matatapos din yan. Diba? So, mali ka, Eli Soriano, na ang tingin ng simbahan sa mga negro ay masasama at hindi. Never tiningnan ng simbahan na gano'n. Never yun. Never. At ngayon, hindi na yun. Wala na yan. 1970s pa. 1970s pa, i-bring up mo pa. Kaya nga, di ba, tapos sasabihin nyo sa amin, patay na si Soriano, huwag nyo nang patulan. Ano ba, gawin namin? Yung kasinungalingan, sige ang share ng mga Buhay na member buhay yan. ang kasinungaling. Okay, kayo mga member ng MCJ, tigilan nyo na yan, ha? Tumutok na lang kayo dun sa ginagawa ni Daniel Rason na cares. na MCGI cares. Doon kayo tumutok. Ano nyo yan, huwag kayong magsishare ng mga kalokohan ni Soriano, tapos pag pinatulang kayo, sasabihin nyo, patay na yung tao. Itigil na niyo pag-share ninyo, ha? Nakakapikon kayo, eh. Hindi na mo, sarili yung sinishare, kinokontra naman niya sarili niya. Biruin mo, sabi niya, kahit si Satanas ay pwedeng magkunwaring anghel ng kaliwanagan. So, si Satanas ay anghel ng kadiliman. Di maputi si Satanas. Sabi na ang madilim, eh. Anong sense nun? Saan ka nakikita Nag-iisip ba ito? Matalino ba talaga ito? Anghel ng kadiliman, ang kulay mo sigurado iba. Kasi kaya mong magtanggap ng maliwanag, eh. Ibig sabihin, ang kulay mo Tanggap na, ibig sabihin hindi totoo. Hindi kayon. Hindi ka iyon, hindi ka yun. Kasi nga, kung maliwanag yun, at kung maliwanag yun, pati barat mo maliwanag. At hindi ka na magpapanggap nga ng maliwanag kung maliwanag ka na. Exactly. So si Satanas, ano siya? Anghel ng kadiliman, maputi siya. So maputi siya. Maputi. Pati ako nahilo, eh. Tama kung tinan mo yan, itsura niya. Si Satanas hindi doon Nagaan yung negro. Nagaan yung maputi. Hindi mo naniniwala sa inyo dyan. Ito ang manggagaya. Are you the true church? Sabi sa kanya, Nagtanong diba? sa kanya, diba? Sabi niya, hindi kami ang true church, but we imitate the true church. We are imitators of the true church. Who are we? We have associated ourselves to the true church. So, we are imitators of the true church. We are imitators. Anong ibig sabihin imitators? Manggagaya. Siya manggagaya. So, ibig sabihin, hindi ikaw ang katotohanan. Hindi. Ngayon, ang hanapin natin, brothers and sisters, ay ang katotohanan. Huwag doon sa manggagaya ng katotohanan. Masyado kayong believe kay Eli Soriano, isa na nga nagsasabing hindi siyang katotohanan. Yun nga eh. Tapos ngayon, sasabihin nyo kami, hindi kami, may sinabi kami tungkol sa aming katotohanan. Sana matanggap ninyo yun. Kasi talagang propeta ang basihan natin rito. Propeta ang nagsabi, propeta ang nagpatupad, propeta rin ang tumapos. Ang tanong ko, si Eli Soriano ba propeta? Yun ang tanong. Kahit nga Kahit nga di mo na tanungin eh. Isipin mo na lang Hindi propeta yan. Wala naman siyang kwento eh. Anong kwento meron siya? Tanong.
Wala nga siyang kwento. Oh, wala nga maayos na kwento. Ay, kung sasaliksikin natin, makakarating tayo talaga sa 14th century. Kaila John Calvin, kaila John Wycliffe. Okay. Doon manggagaling ang kapangyarihan nila. Ngayon, ang lakas ng loob niya magsabing sa Biblia daw nahahanap. Kahit yung istorya ni Moses, wala naman ako nakita. Meron na siyang pagkakataon na sabihin kung saan niya nahanap yun. Nagalit ang Diyos kay Miriam dahil si Moses ay nag-asawa ng negra. Hindi naman sinabi sa Biblia. Wala naman eh. O, bakit ka gumawa ng kwento? Gawa ng kwento ito eh. Gumawa siya ng kwento para nga sumuwak doon sa tinuturo niya. Gusto niya iparating sa tao na Nagalit ang Diyos. huwag tayo magalit sa negro kasi tao din sila. Yun ang gusto niyang paratingin. Kailan ba nagsimula ang hatred sa mga black? Tingnan mo nga. Tingnan natin. At yung kinote niya, 1500 BC. Okay, sina Moses yon. Slavery of Africans in what would become the United States began in 1619 when a Dutch ship brought 20 slave Africans. Doon yung mga Dutch, nung nagdaong sila sa Amerika, 1619. That was in the 16th century. So, early 1600s. Yes, nagdala ang mga Dutch ng 20 African slaveries. Doon nag-start. Okay. So, yun doon nag-start ang slavery. Sa Amerika, ha? Sa Amerika. Ang tanong ko ngayon, bakit sinasabi ni Eli Soriano sa panahon ni Moises, galit sila sa itim? Yun nga, hindi ba kinokontradict na naman niya? Hindi ka na naman nag-research. 1500 BC. Si Moises. Nag-quote ka sa Numbers. 5 books of Moses yun. Hindi niya naisip yan. Hindi yata kayo nagbabasa ng Biblia, no? At saka history din. Sa history na pinagginawa na ng kwento ni Soriano, ang galit nila Miriam kay Moses ay dahil negra ang kanyang inasawa. Hindi yun ang dahilan. Saan nagbase ni Miriam ngayon na nag-itim ang asawa niya? Yun ang gusto ko malaman. Saan nagbase si Miriam? Saan niya nabasa yun? Sa kulay ng tao. Na kapag negra o negro inasawa mo, ay kusumpa yun. Ang slavery nag-start 1619. Ang hatred sa blacks ay nag-start sa slavery. Kaya sila ginawang ganon, hindi sila pantay ng puti. Bakit nga sasabihin ni Soriano ngayon na galit ang Diyos kina Miriam? Ngayon, dahil yung kwento na yan, gawa-gawa lang niya sa Biblia. Alam niyo, pinagluloko lang kayo nito. Sa 99 na sinabi niya, 100 ang kasinungalingan. Utang pa. So, lahat yun, puro kasinungalingan. Wala kasi puro patol sa inyo eh. So yun guys, tingnan natin, kunin na lang natin ang mga mabubuting bagay na pwede nating makuha sa mga iba't ibang mangangaral. Pero wag niyong paniwalaan lahat. Matuto naman kayo mag-aral, may isip naman kayo eh. Pag-aralan yung history, Tama. Bible, ang context. Hinahayaan niyo itong mga taong ito magsabi sa inyo, huwag kayong maniwala kay ganito, huwag kayong maniwala. Kapag sinabi lang niya na wag, sa gagawin nila. Tayo ba, pinapayuhan namin na huwag maniwala kung kanino? Oo, no? Ang sinasabi lang namin sa inyo, nagpapaniwala kayo dyan kay Soriano. Pero hindi namin sinasabi sa inyo, huwag kayong maniwala dyan. Kasi alam namin na naniniwala kayo dyan. Ang sinasabi lang namin sa inyo, nagpapaniwala kayo sa sinasabi niyan. Pero anong style ni Soriano? Huwag ninyong paniwalaan yan. Kalokohan niya mga yan. Diba? Saan ka makakita ng ganyang kasing mangangaral? Hindi, Nasamantalang yung mag-aaral na yan, i-prove nyo na lang sa amin na may otoridad yan na mangaral. Kahit sasabihin ninyong magaling yan pagpangaral, saan galing ang otoridad niya? Dahil mismo siya, sinabi niya mismo, kahit ako palpak, huwag ninyo akong paniwalaan. Huwag ninyo akong paniwalaan dahil kahit mismo ako palpak. Ang paniwalaan daw ay si Kristo at ang Biblia. Di tapos, huwag kang magsalita, hayaan mo ang tao magbasa ng Biblia. At hayaan mo sila. Exactly. Huwag ka na mag-explain kahit Sabi mo, huwag kang paniwalaan. Bakit mo kami titirahin ngayon? Ngayon, dahil namatay ka na, sasabihin ng mga followers mo, bakit na ka namin pinapatulan? Itigil ninyo yan. Lahat ng mga pangaral mo, lahat ng pangaral ni Soriano, itigil ninyong i-share. Dahil pag yan ay nakita namin, ay alam mo, magtatahimik kami rito. Huwag ninyong, ganito na lang para pantay tayo. Huwag kayong magko-quote kay Brigham Young sa kay Joseph Smith. Bakit? Patay na yung tao. Tsaka hindi sila kilala talaga. Hindi sila kilala. Kung sasabihan nyo kami patay na si Soriano, kaya kami lumabas ngayon, huwag ninyong ilabas yan dahil patay na rin si Brigham Young sa kay Joseph Smith. Tigilan ninyo yan. Tama.
Oh, para tapos tayo. Tapos, patas. Patas tayo. Huwag nyo kayo papatulan. Huwag nyo kami papatulan sa ganitong mga aral namin. Patay na yung mga propeta namin. Ngayon yung mga buhay ang tirahin ninyo. Tingnan natin. Kasi kung hindi kayo titigil, hindi rin kami Hindi rin titigil. titigil. Kaya niyo yung mga patay na propeta, okay lang. Kasi Oo. may sagot kami dyan. Pagtatanggol namin yan sila. Totoo sila. Ngayon, kung yung buhay natin propeta ay hindi pagtatanggol sarili niya, ay pagtatanggol namin siya. Tama. Subukan ninyo. Kaya nga, sasabi namin, tigil ninyo yan. Kasi talagang hindi rin kami titigil. Oo. Hindi titigilan. Alright, sa susunod ulit. Pag hindi kita tigil, meron na naman tayo. Promise namin sa Salamat. inyo. O, malinaw to ha. Ngayon, alamin ninyo muna bago kayo pupukol. Book of Mormon pa ang gagamitin ninyo. Hindi naman kayo naniniwala eh. Huwag nyo gagamitin. Huwag nyo gagamitin, i-quote yung isang bagay na hindi kayo naniniwala. Tama. Oo. Huwag nyo gamitin sa amin yun, hindi kayo naniniwala eh. So, tigil nyo yan.